Nag-umpisa tayo nung talagang malaking controversy about Alice Guo being elected. Talagang nahalal pa para maging mayor ng Bamban-Tarlac, only to find out later on that yung kanyang mga Philippine documents to prove na siya ay Filipino citizen fraudulently acquired through late registration, no, ng ating Philippine Statistics Authority. Ganon din ang nangyari ngayon. I think more recently kay Joseph C, no, na talagang chairman pa ng isang SEC publicly listed, no, na kumpanya, yung Global Ferronickel, na at ang nabunyag pa, naging auxiliary member pa ng Philippine Coast Guard auxiliary natin. Philippine Coast Guard, isa nangangalaga po sa ating maritime territory ng ating bansa. So ngayon, comes itong sinabi naman ni Senator Lacson na meron daw mga sleeper agent ng China at mismong parang regular members pa ng PLA, ang People's Liberation Army ng China, ang naka-embed. Napasabi ko nga kay Patpi kanina, very Robert Ludlum. Kapag pinag-uusapan natin mga sleeper cells, sleeper agent, members ng PLA, nandito naka-embed na sa atin. Professor, kayo, ano ang reaction nyo dito po? Is this valid na tayo po ay mangamba na meron ngang presensya sila dito? Well, siguro malaking balita siya, no, at dapat seryosohin ng ating pamahalaan. Anumang banta sa ating seguridad ng ating bansa ay dapat seryosohin. So meron naman tayong security at law enforcement people na dapat tumitingin dito sa issue na ito. So siguro kailangan din nating paigtingin yung vetting process natin, particular na doon sa mga agencies na may mga auxiliary units, or meron silang parang mga honorary societies kung saan ay nagpo-provide to ng tulong dun sa mga ahensya na yon. Pero yun nga, baka posible rin itong maging backdoor, no? Para makakahanap ng impormasyon na maaring makaharm, no, sa ating national interest. So siguro dapat palakasin yung paigtingin, yung gawing mas mahigpit yung screening process para maiwasan nga itong mga ganitong pangyayari. Para naman doon sa mga tumatakbo sa public office, so dapat ganun din, no, yung ating nationality or citizenship requirement ay dapat talagang nabubusisi. At siguro more than that, kasi pwede naman siguro silang natural born Filipinos, no? Pero again, yung concern sa influence operation, so yun dapat ay pinagtutuunan din ng pansin ng ating pamahalaan. So ito mga ganitong klaseng expose, palagay ko nakakatulong to para paigtingin yung awareness, particular na sa law enforcement security side. At the same time, meron na rin mga calls, no, para i-amyendahan itong anti-espionage law, no, halimbawa. Yes. Kasi antiquated na yan, panahon pa yan ng Commonwealth, no. So nararapat din siguro na tingnan natin kung paano natin siya i-update with the changing times, no, particular na dun sa mga bagong domains like cyber, information spaces na maaring magamit, no. Iyan ay mga vulnerable areas na maaring magamit para maka-apekto sa ating national security.